Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion. Isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Ikaw ba ay umiinom ng anti-hypertensive drug o gamot upang makontrol ang inyong blood pressure? Ang gamot ba na inyong iniinom ay losartan? Tamang-tama sapagkat ang video na ito ay pag-uusapan natin ang gamot na losartan. Marami ang klase ng gamot na ginagamit sa hypertension. Ang pagpili ng gamot ay depende sa kondisyon ng pasyente. Halimbawa, kung sila ay may iba pang sakit tulad ng diabetes at sakit sa puso. Ikalawa ay base sa kondisyon ng kanilang liver at kidney, sapagkat ang mga gamot sa hypertension ay dumadaan sa ating atay at kidney. Kaya ang mga taong may sakit sa atay at kidney, kadalasan may mga konsiderasyon sa iniinom nilang gamot at nararapat na dose sa kanila. Kaya mas mainam ang tamang pagpapakonsulta sa doktor upang maibigay ang tamang gamot para sa inyong hypertension. Ang gamot na losartan ay isa sa mga gamot na maaaring inumin para sa hypertension. Ang losartan ay generic name. Samantalang may mga available na branded na losartan. Kaparehas lang din sa generic na losartan. Tulad halimbawa ng gamot na Cusar, Norvasc, at kahit ang Unibrand na RightMed ay meron ding losartan. Meron tatlong klaseng dose ng losartan na available sa market. Ito ay ang losartan 25 mg, 50 mg at meron ding losartan 100 mg. Kadalasan, ang dose na binibigay sa isang pasyente na may hypertension ay ang dose ng losartan 50 mg. Iniinom ito ng isang beses sa isang araw. Subalit kung ito ay hindi sapat para makontrol ang inyong hypertension, maaaring itaas ng inyong doktor ang pag-inom ng inyong losartan 50 mg mula sa isang beses ay gagawing 2 beses sa isang araw. O pwede rin naman na painumin kayo ng losartan 100 mg isang beses o 2 beses sa isang araw. Maaari ding isabay ang losartan sa iba pang klase ng anti-hypertensive na gamot o mga gamot upang makontrol ang inyong blood pressure. Kung sakaling halimbawa, hindi maging epektibo ang pag-inom ng isang klase ng anti-hypertensive drug upang makontrol ang inyong blood pressure. Sa pag-inom ng losartan, maaaring inumin ang gamot ng meron o walang laman ang tiyan. Subalit, kinakailangan na bantayan ang inyong blood pressure bago uminom ng gamot. Sapagkat maaari ding namang magdulot ng labis na pagbaba ng blood pressure o yung tinatawag nating hypotension na maaaring humantong sa pagkahilo ng pasyente. Kaya mas mainam na i-monitor at i-check ang inyong blood pressure bago kayo uminom. Kadalasan, pagkatapos inumin ang gamot na losartan, magbibigay ito ng epekto ng pagbaba ng presyon 1 hanggang 2 oras ng pag-inom. Dahil ito ang sapat na oras bago tuluyang maabsorb ng inyong katawan ang gamot. Ang losartan ay gamot na nasa kategorya ng angiotensin II receptor blocking agents. At ito ay ginagamit upang makatulong na mapababa ang ating blood pressure at nagbibigay ito ng epekto sa pamamagitan ng pagpigil sa mga kemikal o substance sa ating katawan na tinatawag na angiotensin II na magkaroon ng interaction sa ating mga receptor. Tandaan na kapag nagkaroon ng interaction ang chemical o substance na angiotensin II sa mga receptor sa ating katawan, ito ay magdudulot ng pagtaas ng ating blood pressure sa pamamagitan ng pagpapaliit ng mga ugat o daluyan ng dugo.
Muli, ating tandaan na kapag mas magiging maliit ang daluyan ng dugo o ating ugat, mas mahihirapang mag-flow ang ating dugo at maaaring magresulta sa pagtaas ng ating blood pressure. At kung hindi ito mapipigilan, maaari itong humantong sa komplikasyon o tuluyang pagkasira ng mahalagang organ sa ating katawan. Kaya naman, ang ating gamot na losartan ay pipilitin niyang pigilan ang angiotensin II na magkaroon ng interaction sa kanyang receptor. Kadalasan, ginagamit ang gamot na losartan sa mga bata at matatanda na na-diagnose ng hypertension. Ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng losartan upang makontrol ang blood pressure ay nakakatulong din upang mapigilan ang mga komplikasyon tulad ng cerebrovascular accident o yung tinatawag nating stroke, atake sa puso, at sa mga pasyente na may left ventricular hypertrophy o paglaki ng kanilang puso. Isa rin ang gamot na losartan na ginagamit upang makontrol ang blood pressure lalo't higit sa mga pasyenteng may diabetes, sakit sa puso at sakit sa bato o yung tinatawag nating kidney failure. Dahil ang epekto ng losartan ay pababain ng tuluyan ang ating blood pressure. Pinapatnubayan ang mga pasyente na umiinom ng ganitong klaseng gamot na bantayan ang mga side effects ng gamot o yung mga hindi kanais-nais na epekto ng gamot tulad ng labis na pagkahilo, nasal congestion o yung pagbabara ng ilong, pananakit ng likod at pagtatae. Samantalang sa mga pasyenteng may diabetes at umiinom ng losartan, maaaring maranasan nila ang side effects tulad ng pagkapagod at sobrang pagbaba ng blood sugar o asukal ng dugo. May mga ibang pasyente na nagde-develop ng cough o yung pag-uubo dulot na rin ng pangmatagalang pag-inom ng losartan. Subalit, masigit itong nakikita ang ganitong klaseng side effects sa mga pasyenteng umiinom ng ACE inhibitors o yung tinatawag nating angiotensin converting enzyme inhibitor drugs tulad ng captopril. Subalit, kung makaranas man kayo ng pag-uubo o cough, mas mainam na ito ay i-report sa inyong doktor upang mabigyan kayo ng alternatibong gamot maliban sa losartan. Ang losartan ay isang gamot at tulad ng iba pang mga gamot, dapat tayong maging observant sa mga nararamdaman nating side effects. Kung sakaling naging malala ang mga nararamdaman ninyong side effect, mas mainam na kayo ay bumalik sa inyong mga doktor upang ma-assess kung ang sintomas na inyong nararamdaman ay konektado sa pag-inom ng losartan o ito ay sanhi ng inyong sakit na hypertension. Ang mga sintomas na dapat ninyong bantayan na kinakailangan na agad-agarang ipagbigay alam sa inyong mga doktor ay kung sakaling magkaroon ng pamamaga ng paa o pagkakaroon ng edema o pag-ipon ng mga tubig sa ating tissues. O kaya naman ay ang biglang pagtaas ng timbang. Dahil sa mga sintomas na ito ay indikasyon na nagkaroon ng komplikasyon ang inyong kidney at puso na maaaring dulot ng pag-inom ng losartan. Pinapayuhan din na kung sakaling buntis, ang losartan ay ipinagbabawal na mainom ng mga nagdadalang tao sapagkat ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng abnormalities sa fetus o pagkamatay. Ang gamot na losartan ay hindi rin maaaring isabay inumin sa mga iilang gamot dahil meron itong pwedeng maging interaction na maaaring magdulot ng masamang epekto sa katawan o kaya naman ay magdulot ng pagkawalang bisa ng gamot na losartan. Halimbawa, bawal inumin ang losartan kasabay ng NSAIDs o yung tinatawag nating mga gamot na non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kadalasan itong mga gamot na to ay ginagamit natin sa mga pamamaga at pananakit ng katawan. Halimbawa na lang, bawal ang losartang isabay sa ibuprofen, celecoxib, naproxen at marami pang iba. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng sabay sa lithium, aliskiren, phenobarbital at mga gamot na naglalaman din ng potassium. Mas mainam na magpunta sa malapit na butika upang magtanong ng tamang spacing o interval ng pag-inom ng mga gamot kung sakaling meron kayong iba pang mga iniinom na gamot bukod sa losartan. Kung ang losartan ay inyong maintenance drug
ugaliin ang mag-monitor ng inyong blood pressure. Ugaliin din ang uminom ng losartan sa tinakdang oras upang makontrol ng tama ang inyong blood pressure at makaiwas sa mga komplikasyon ng hypertension tulad ng stroke, heart attack, heart failure at kidney failure. Baguhin ang mga maling gawi tulad ng paninagarilyo at pag-inom ng alak. Kumain ng tama at balanseng pagkain tulad ng pag-iwas sa matataba at maalat na pagkain. Ayon sa pag-aaral, tulad ng ibang mga gamot, ang matagal na pag-inom ng gamot tulad ng losartan ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating atay at kidney. Kaya naman, magkaroon tayo ng regular na pagpapakonsulta sa mga doktor upang ma-monitor ng inyong mga doktor ang tamang dose ng inyong losartan para sa inyong hypertension. At matukoy din kung may mga senyales ng pagkasira ng atay at bato. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mas maganda din na inyong mapanood ang aking video tungkol sa hypertension o alta presyon. Ilalagay ko po ang link sa ating description. Kung kayo ay may mga katanungan at suggestion, mag-iwan lamang po ng inyong komento sa ating comment section upang ma-discuss natin sa ating next video. Muli, maraming salamat sa panonood at stay healthy.